Alis, alis, alis na kayo. Huwag na kayong magpakita rito. Uncle, 2 araw na po kaming hindi kumakain. Uncle, pakiusap po. Maawa po kayo sa amin. Maaari po ba ninyo kaming bigyan ng kaunting pagkain? Kapag hindi pa kayo tumigil, magpapakitang gilas na ako. Wala akong pakialam kung ilang araw na kayong gutom. Tindahan ito ng pansit. Hindi ito ampunan. Kaya lumayas na kayo. Boss, ipagluto mo sila ng 2 mangkok ng pansit. Ako na ang magbabayad. May pambayad ka ba? Boss, heto po. Pasok po kayo. Halika kayo mga bata. Heto na po. Sa inyong lahat, luto na ang pagkain. Kainin nyo habang mainit pa. Sige na, kumain na kayo. Bakit? Natatakot ba kayo na lalasunin kayo ni Lolo? Sige na, kain na. Mabuting mga bata. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka kayo mabulunan. Sa edad ninyong iyan, bakit hindi kayo nag-aaral? Wala na po kaming nanay at tatay. Namamalimos lang po kami sa labas. Hindi po namin kayang magbayad ng matrikula. Lolo, gusto rin po naming maging katulad ng ibang mga bata, ang maupo sa paaralan at makinig sa guro. Pero sa ngayon po, kahit ang pagkain po namin ay hindi namin masolusyonan. Kung ganoon, sumama na kayo sa akin simula ngayon. Kahit na sa ngayon ay hindi pa ganoon kalaki ang kinikita ko, sapat naman ito para sa pag-aaral ninyo. Payag ba kayo? Opo, payag po kami. Salamat po, Lolo. Kayo na po ang ituturing naming tunay na lolo. Lolo, salamat po sa pagbibigay sa amin ng tahanan. Tahanan pareho lang tayo, mga bata. Wala na ang asawa ko, at ngayon ay wala na rin akong kasama sa buhay. Ako rin dapat ang magpasalamat sa inyo dahil binigyan ninyo ako ng isang tahanan. Simula ngayon, tayo ay magiging isang pamilya na. Salamat sa inyo, binigyan ninyo ako ng init ng pagmamahal ng isang pamilya. Sige na, kumain na kayo. Kumain na kayo. Boss! Ay, boss! Ito na ang sweldo mo ngayong araw. Salamat po, boss. Tamang-tama po. Ayaw kumain ni Weiwei ng simpleng noodle soup. Kailangang dagdagan at mas palamasin ang kinakain niya para sa school semester na ito ni Xiaole. Ay kailangan na ring bumili ng mga gamit sa pag-aaral. Naku, Mang Lu, hindi talaga kita maintindihan. Matanda ka na at hindi mo nga alam kung saan kukunin ang susunod mong kakainin. Pero nagagawa mo pang tumulong sa mga mahihirap na estudyante, talagang para kang isang mapagmalasakit na santo. Hindi naman po, boss. Magagaling at matatalino silang dalawa. Talagang nangunguna sa pag-aaral. Ayaw ko lang talagang dahil sa kawalan ng pera ay masayang ang buong buhay nila. Hi, Salamat po, boss. Mauna na po ako, salamat. ngayon lang ako nakakita ng taong ganoon kautu-uto. Weiwei, Xiaole, Lolo, Bakit noodle soup na naman? Hindi niyo ba alam na ayaw ko ng noodle soup? Weiwei, binilhan din tayo ni Lolo ng pagkaing dagat. Weiwei, sa iyo na ito. Hindi ko naman gusto ang hipon. pasensya na, Weiwei. Kanina noong nagbibisikleta si Lolo, hindi sinasadyang natumba ako kaya hindi agad nakapaghanda. Sa susunod, pag nakuha ni Lolo ang susunod na sweldo, ilalabas ko agad kayo para kumain sa labas. Lolo, maayos lang ba kayo? Ayos lang si Lolo. Hindi ako gutom, ayaw kong kumain. Lolo, bigyan niyo na lang ako ng pera. Kailangan kong sumali sa ensayo para sa party sa school. Lahat sila may bagong damit, ako lang ang wala. Magkano ba ang kailangan mo? 5,000 dolyar. Bakit napakalaki naman yan? Weiwei, mahirap lang kumita ng pera si Lolo. Kung wala akong bagong damit, paano pa ako makakaakyat sa entablado? Pero, Sige. Ibigay niyo na lahat sa akin. ay, Haze. Xiaole, halika na at kumain. Problema na naman ang kakainin sa susunod na buwan, kailangang magtrabaho pa ng masusto. Lolo? Lolo, papasok na po ako sa paaralan. Sige, mag-ingat ka sa daan. Xiaole, siya nga pala, nasaan si Weiwei? Bakit tila ilang araw ko na siyang hindi nakikitang umuuwi? Nasa paaralan po si Weiwei, siya nga pala, Lolo.
Mamayang gabi na ang graduation ceremony namin. Manonood po ba kayo? Siyempre naman, nabanggit na ito ni Lolo noon na kapag nakapagtapos na kayo sa Qingbei University, mismong ang lolo nyo ang pupunta doon para batiin kayo. Sige po, Lolo, una na po ako. Sige, Chairman, 10 taon na ang nakalipas. Nandito ako para sunduin na kayo pa uwi. Chairman Lu, Chairman Lu. bakit kayo nandito? Hindi ba't nasabi ko na sa inyo na magdarasal ako para sa aking asawa sa loob ng 10 taon? Madasali ng asawa ko noong nabubuhay pa siya at nanumpa akong mamumuhay ng payak sa loob ng 10 taon na mag-alay ng dasal kapalit ng payapang buhay niya sa kabilang mundo. Hanggat hindi pa tapos ang panahon, hindi ako sasama sa inyo pabalik. Chairman Lu, mula nang umalis kayo sa grupo hanggang ngayon, eksaktong 10 taon na po ang lumipas. Sa 10 taong wala kayo, pagod na ako, at hirap ng mag-isa. Kung wala ang inyong loose group, ay nanganganib na po ang kumpanya. Nagmamakaawa po akong bumalik na kayo para pamunuan kami at muling itayo ang karangalan ng grupo. Mama na po kayo sa amin pabalik. Naiintindihan ko, sasama ako sa inyo pagkatapos kong gawin ang isang mahalagang bagay. Chairman Lu, sabihin niyo lang po kung ano iyon at ako na ang gagawa. Dapat ko itong gawin ng personal. Sunduin niyo ako sa Qingbei University mamayang gabi. Tsaka, pumunta ka rin mismo sa Qingbei University. Hanapin mo ang 2 tao. Isa ay si Li Wei at ang isa ay si Song Le. Bigyan mo sila ng trabahong sweldong 500,000 dolyar kada taon bilang training officer para sa ating loose group. Masusunod po? Ang 2 trabahong ito ay ang graduation gift ko para kina Xiaole at Wei Wei Sig. Guradong matutuwa sila. Ganito ba kalaki ang paghahanda? Qingbei Group. Mukhang gumastos sila ng malaki ngayon. 100 taon na ang Qingbei University at siguro ito na ang pinaka-engranding graduation ceremony na mangyayari. Ang dekorasyon pati ang ayos ng lugar, siguradong higit $1,000,000 ang ginastos dito. Mga kaibigan, totoong kilalang paaralan ang Qingbei University sa loob ng 100 taon at isa sa pinakamagaling sa buong bansa. Pero ang nag-organisa ng graduation ceremony na ito ay ibang tao. Young Master Xia, sa buong Kapitolyo, ang tanging may kakayahan sa ganitong kalaking gastos ay ang loose group lang, hindi ba? Ang tinutukoy mo ba ay ang nangungunang korporasyon na Loose Group? Ayon sa usap-usapan, ang presidente ng Loose Group na si Old Mr. Lu ay ang pinakamagaling sa mundo ng pamumuhunan. Sumikat siya habang bata pa at kasama ang asawa niya, nagsimula sila sa wala para makamit ang bilyon-bilyong dolyar na yaman. Sayang nga lang at 10 taon na ang nakakalipas nang mamatay ang asawa niya at mula noon ay naglaho na rin siya. Totoo yan, ang nag-organisa ng seremonyang ito, ang vice-presidente ng loose group na si Wan Qian ay pupunta rin dito ng personal para kumuha ng 2 trainee sa kumpanya nila at espesyal silang sasanayin. Li Wei, Song Le, kung gusto ninyong 2 na pumasok sa loose group ay maaari ko kayong tulungan. Young Master Xia, talaga po? Xiaole, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Magpasalamat ka agad kay Young Master Xia. Ano ka ba? Ang perang binigay sa'yo ni Lolo ay inubos mo lang sa pambili ng damit at mamahaling mga kolorete. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-ipon si Lolo kahit na 1 barya lang? Song Le, hinaan mo ang boses mo. Kapag narinig ni Young Master Xia na isang pulubi lang ang nagpalaki at tumulong sa akin, hahamakin niya ako. Wei, bakit ganyan ang tingin mo sa sitwasyon? Xiaole, nag-aaral tayong mabuti, hindi ba't para makasali tayo sa altalipunan? Tignan mo si Young Master Xia. Sa murang edad, ay tauhan na siya ni Wan Qian at siyang pinakapaborito nito. Iyan ang totoong tagumpay sa murang edad. Kung makukuha mo ang pabor niya, hindi ba't mas higit iyon kaysa sa 10 taon nating pagpapakapagod sa pag-aaral? Kaya pala sa tingin mo, pera ang pinakamahalaga? Wei, nagbago ka na. Hindi ako ang nagbago, ikaw ang hindi pa nagbubukas ng isip. Tignan mo itong mahabang pulang karpet, hindi mo ba naisip, kung ang naglalakad diyan ay tayong pinagmamasdan ng lahat, ang tinitingala ng lahat, napakagandang eksena niyon, di ba? Ano ito? Saan galing ang pulubing ito? Nasaan ang guwardiya? Paalisin niyo nga siya agad. Hahaha, mukhang taga-kolekta lang siya ng basura sa tapat ha? Oo nga, bakit ang baho niya? Bakit siya nandito? Matagal ko nang pinalalabas na mayaman ako. Sana ay hindi niya ako mabuko. Hoy, may bitbit ka bang imbitasyon? Naku, wala siyang ganyan, malamang pumasok lang yan para magnakaw ng mga bote. Hindi ka kailangan dito, lumayas ka na rito. Layas. Narinig mo ba? Lumayas ka na. Nandito lang ako para maghanap ng tao. Sino man sa amin dito ay mga matatalino at piling estudyante ng Tsinghua University.
nararapat ba kaming makilala mo? Kung wala kang imbitasyon, lumayas ka na. Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Layas, alis diyan. Lolo? Lolo, narito po ako. Kilala niya nga talaga. Pasensya na po kayo, lolo ko po siya. Nandito po siya para puntahan ako. Hindi ba si Song Leon? Pero hindi ba't dati pa siyang pinakamatalinong estudyante sa school natin? Hindi ko pa narinig kailanman na may lolo pala siya. Siguro isa lang siyang mahirap na kamag-anak mula sa kung saan. Makinig kayong lahat sa akin. Simula pagkabata, ang lahat ng pangangailangan ko sa buhay ay ibinigay at inalagaan ng lolo ko. Kung wala ang lolo ko, hindi ako magiging isang huwarang graduate ng Qingbei University. Kaya sa graduation ceremony na ito, inimbitahan ko siyang sumaksi. Sana naman ay wag niyo siyang paalisin. Baliw na bata. Magaling ka talaga sa sarili mong pagsisikap. Wala namang kinalaman ng lolo mo rito. Lolo, ipinangako ko sa sarili ko noong bata pa ako na kapag lumaki na ako, siguradong babayaran ko ang lahat ng utang na loob ko sa inyo. Ngayong narito ako, walang sinuman ang makakapagpaalis sa inyo. Tama nga, hindi ako nagkamali sa pagtingin sa inyo. Ang apo ko, karapat-dapat sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Ang Xiaole natin ay ganap na dalaga na. Mula ngayon, magsilbi kayong lahat na tagapagmana ng aking naiwan. Nasaan si Weiwei? Nasaan si Weiwei? Weiwei, hinahanap ka ni Lolo. Liwei, kilala mo rin ba siya? Ako ba ang kinakausap mo? Weiwei, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba't napag-usapan natin na kapag graduate na kayo, magse-celebrate tayong lahat? Hindi ba sabi ni Liwei, isa siyang anak mayaman? Oo nga, ang kaniyang mga damit, mga bag at mga kolorete sa mukha, laging pinakamahal na klase at galante rin siyang gumasta. Paano siyang nakakilala ng taong mukhang mamumulot lang ng basura? Huwag mong sabihing, nagsisinungaling lang siya noon pa. Bakit mo ba ako tinatawag? Kilala ba kita? Maling tao siguro ang tinatawag mo. Liwei, anong sinasabi mo? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Siya ang lolo natin. Lolo? Matagal nang wala ang lolo ko. Songle. Kung gusto lang nitong mahirap mong kamag-anak na makapasok dito para makakita ng karangyaan, sana sinabi mo na lang agad. At maaari akong magmalasakit na payagan siyang manatili dito, pero bakit mo kailangang magkunwari na parang napakalapit natin sa kanya? Weiwei, bilang isang mayamang tagapagmana, bakit ka kasama ng mahirap na taong ito? Young Master Xia, tingnan mo ang suot ko ngayon. Kung ikukumpara sa kanila, ay parang langit at lupa ang pagkakaiba. Sa tingin mo ba, ka-level ko ang mga taong tulad nila? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako. Weiwei, sa loob ng maraming taon, ang pagkupkop at pagpapalaki ko sa'yo, pati na ang tulong ko sa pag-aaral mo, kinalimutan mo na ba ang lahat? Lasing ka na ba? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba tinitingnan ang itsura mong pulubi? Paano mo ako matutulungan sa kalagayan mong iyan? Liwei, sobra ka na. Kung wala si Lolo, magiging ganyan ka ba ngayon? Ikaw? Anong ikaw? Nitong nakaraang 10 taon, bawat sentimong kinita ni Lolo, sa atin niya lahat ginastos. Pero ikaw? Ginamit mo lang ang perang iyon para magpanggap at manloko kung saan-saan. Dati, nagawa mo pang magpanggap na mayaman at manloko ng tao. Ayos lang sana, pero ngayon pinagsasalitaan mo si Lolo ng masama. Sinusuklian mo ng kasamaan ng kabutihan niya. Tao ka pa ba? Tumigil ka. Songle, gusto mo ba akong sirain? Ako. Nagpakahirap ako at nagtrabaho araw at gabi para lang mabigyan kayo ng mas maayos na buhay at magandang edukasyon. Iyon ba ang tinatawag mong pagsira sa iyo? Tumigil ka. Masyado na kitang binibigyan ng galang, ah. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang uod sa putikan. Akala mo ba ay kapantay kita? Subukan mo pang magsalita ng kung ano-ano, ipapahiya ko kay Young Master Xia ang iyong binte. Weiwei, hindi na kailangan magalit sa mga ganitong tao, di ba? Kung talagang nakakairita siya sa paningin mo, edi parusahan mo ang binti niya, panti, at pagkatapos ay itapon mo siya sa labas. Ikaw, anong gagawin ninyo? Songle, huwag kang makialam dito. Huwag ninyong gagalawin ang lolo ko. Weiwei, nakalimutan mo na ba? Simula noong bata pa tayo. Napakabait ni Lolo sa iyo. Bakit mo nagagawang maging ganito kalupit? Young Master Xia, bilis, paalisin mo ang dalawang walang hiyang ito. Sinisiraan lang nila ako. Sige. Lolo, sobrang lupit ninyo. Pagkatapos ng araw na ito, sa tulong ni Young Master Xia, magiging management trainee na ako ng Loose Group. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Samantalang kayo, mananatili lang kayong nabubuhay sa maduming basura sa ibaba. Hinding-hindi nyo ako mapapantayan kailanman. Hindi. Xiaole, Huwag. Tumigil na kayo. Huwag na ninyong saktan si Lolo. Huwag na po. Weiwei, nakikiusap ako sa iyo. Huwag nang manakit. Tama na po. Huwag na. Tama na. Lolo, maayos ka lang ba? Lolo?
Basura. Basura pa rin hanggang dulo. Ibigay mo sa akin ang pera. Bilisan mo. Wala akong pera. Wala akong pera. Bilisan mo. Seryoso, wala talaga akong pera. Kung ganoon ay parurusahan kita. Lolo. 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 Weiwei, tumakbo ka na. Dito ka sa likod ni Lolo. Nandadamay ka pa. Matanda ka. Lakas ng loob mong makialam sa amin. Naghahanap ka ba ng gulo? Sige. Ubusin nyo iyan. Lolo. Lolo, balang araw ay talagang babawi ako sa inyo. Hindi ko nahahayaang apihin kayo ng ibang tao, Lolo. Weiwei, Lolo. tumakbo ka na. Tumigil na kayo. Weiwei, nakikiusap ako sa iyo. Tumigil na kayo sa pananakit. Patigilin mo na si Young Master siya. Nagmamakaawa ako, Weiwei. Nagdala ka pa ng ganitong basura para lang sirain ang buhay ko. Dapat lang napagbayarin kayo. Hindi na ako magsasalita, hindi na po kami magsasalita. Nakikiusap ako, patigilin mo na si Young Master siya. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo ang lolo ko, matanda na po siya, hindi na niya kaya ang ganito. Kapag hinayaan nyo kaming makaalis, lalayo na kami agad. Isang taga-kolekta ng basura at isang opisyal ng loose group. Napakalayo talaga ng agwat nila. Kung sino ang gustong pabagsakin ni Young Master Shia, ay tiyak na babagsak. Kailangang tanggapin ang tadhana. Sa tingin ko, alam ng taong ito ang relasyon ni na Li Wei at Young Master Shia, kaya nagpapanggap lang siya para makakuha ng pera. Weiwei, nakikiusap ako sa iyo. Ako, ipinapangako ko na hindi ko sasabihin ang mga nangyari noon kahit kanino. Nagsusumamo ako sa iyo, palayain mo na si Lolo, basta't hayaan mo siyang umalis, mabilis kaming mawawala. Hindi na kami muling magpapakita sa harap mo, at hindi namin sisirain ang imahe mo bilang isang mayamang babae. Sabi mo yan, pero kapag nangahas ka pang magsalita, parurusahan ko kayong dalawa. Young Master siya, itigil mo na yan, huwag nating sirain ang seremonya. Lolo! Lolo, maayos lang po ba kayo? Weiwei, hindi ko akalain na dahil lamang sa pwesto sa loose group bilang isang trainee, ay bababa ka sa ganitong level. Dapat ay mayroon kang magandang kinabukasan, pero sayang, dahil ikaw mismo ang sumira rito. Ang kinabukasan ni Weiwei ay higit pa nga rito, pero sa ilalim lang yan ng aking gabay at pagpapalaki sa kanya. Tama po kayo. Sa tulong ni Young Master siya, magkakaroon ako ng mas magandang buhay. Habang ikaw, matandang walang silbi, habang buhay ka lang mananatili sa tambakan, kasama ang mga basura, umalis ka na. At huwag mo na akong kakausapin muli. Lolo, Sige. Dahil, sabi mo ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa? Mula ngayong araw na ito, putol na ang ugnayan natin. Weiwei, tingnan mo siya habang lumalayo. Hindi ba para siyang matandang aso? Chairman Lu po. Chairman Lu, Si Wang Qian yan, ang Vice President ng loose group. Iyong Rolls Royce sa labas ay ang personal na sasakyan ni Wang Qian. Sa simpleng graduation ceremony na ito, bakit po napadalaw ang isang napaka-importanteng tao na katulad nyo? President Wan, ang inyong pagdating po dito ay isang malaking karangalan para sa amin. Sana po ay nasabihan niyo ako ng mas maaga. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, magsilbi lang po sa inyo. Kayo po pala ang sikat na si President Wan. Isang malaking pagkakataon na makilala kayo, wala na po akong mahihiling pa. Sabi nila si President Wan ang pinakamaganda sa Imperial Capital. At ngayong nakita ko na kayo sa personal, totoo nga po ang mga naririnig ko. Ngayon, wala nang gaanong katulad ni President Wan na napakaganda. At may pambihirang galing bilang isang babae, napaka-rare niya talaga. Totoo, sa buong Imperial Capital, si President Wan lang ang tanging kakaiba. Xiaole, anong problema? Lolo, para po sa inyo ito. Gusto ko pong magpasalamat sa loob ng maraming taon na pagtulong niyo sa pag-aaral ko. Lolo, ngayong graduate na po ako. Sisiguraduhin ko pong hindi na kayo maghihirap muli. Xiaole, tinutulungan ko kayo, hindi dahil may inaasahan akong kapalit. Basta't maayos ang buhay nyo, masaya na ang lolo. Itong beads na ito ay pamana pa ng pamilya natin. Ibinibigay ko na ito sa iyo ngayon. Dalhin mo iyan kapag nag-apply ka sa loose company, bibigyan kanila ng maayos na posisyon doon. Lolo, pinapasaya mo lang po ba ako? Hinding-hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Lolo? Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Tinitiyak ko pong makakabawi ako sa inyo.
President Juan, nais ko po kayong ipakilala. Ang kasama ko pong ito ay si Li Wei. Pinag-aralan ko po ng mabuti. Napakahusay po ng kakayahan niya sa trabaho. At dahil personal mo siyang pinili para sanayin bilang isang management trainee, napakahusay po talaga ng iyong paningin. President Juan, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Napakalaki talaga ng pagkakaiba ng mga tao. Nakakainggit. Ang liway na ito, siguradong maganda ang magiging kinabukasan niya. Tama ka. Dahil sa tulong ni President Juan, sa sandaling makapasok sa Loose Group, siguradong mabilis siyang magtatagumpay, nakakainggit talaga siya. Hello po, Chairman. May kailangan lang akong asikasuhin, kaya mauuna na ako. Pero kayo, Huwag kang mag-alala. Nangako ako sa inyong babalik ako sa kumpanya at hindi ko babawiin ang aking salita. Sadyang sa seremonyang ito, may ilang tao at bagay na nagpapasama ng loob ko. Magkita na lang tayo sa kumpanya bukas ng umaga. masusunod po, Chairman Lu. President Juan, hindi po madaling magkaroon ng pagkakataong makita kayo. Kung mabibigyan niyo po ako ng pagkakataon na mapabilang sa inyo, magiging tapat po ako sa inyo at susunod sa lahat ng inyong ipag-uutos. Tumahimik ka. Sabi ni Chairman Lu, may mga tao at bagay rito na nagbigay sa kaniya ng inis. Kapag hindi masaya si Chairman Lu, buong Lu's Group ay hindi rin magiging masaya. Ipinapahayag ko na ang recruitment program para sa management trainees ng Lu's Group ngayon ay kanselado na. Kanselado? Ano? Kinansela na? Anong nangyayari? Pag-isipan ninyong mabuti kung ano ang mga ginawa ninyo, kayo ring mismo, ang mismong sumira sa maganda ninyong kinabukasan. President Juan. President Juan. President Juan. Chairman Lu, lahat ng nandito ay mga estudyante mula sa Tsinghua at Peking. Saan naman galing si Chairman Lu? Hindi pa namin nakikita kailanman si Chairman Lu. Bakit daw nagalit siya sa atin? Posible kaya na dahil ito sa gulo na ginawa ng matanda kanina at nalaman nung misteryosong si Chairman Lu ang tungkol doon? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana hinayaang pumasok ang matandang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong hindi magagalit ng ganoon si President Juan. Tama, siya ang may kasalanan ng lahat. Alam ko na ang isang talunang tulad ni Lu Zenting ay panggulo lang sa mga taong nasa paligid niya. Malamang sinadya niyang magpunta rito para lang sirain ang kinabukasan ko. Young Master Xia, anong gagawin ko? Makakapasok pa kaya ako sa Lu's Group sa hinaharap? Huwag kang mag-alala. Kung mataas ang posisyon ni Juan Qian sa kumpanya, ano namang tingin mo sa akin? Isa pa, kahit mawala ang management trainee program, hindi ba't nandito pa ako para tulungan ka? Young Master Xia, ang bait mo talaga, hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo sa akin. Pwede bang humingi pa ng isang pabor? Mag-isa lang ako sa bahay mamayang gabi. Medyo natatakot kasi ako. Sige ba? Kaya mo yan. Laban lang. Kahit pa mawala ang slot ko para sa management trainee, kailangang makapasok pa rin ako sa Lu's Group. Aba, hindi ba't si Xiaole ito? Tinanggalan ka na ng President Juan ng pribilehiyo bilang management trainee. Bakit may mukha ka pa ring ipakita rito? Tingnan mo nga itong marangyang gusali. Pag-aari ito ng Lu's Group, maging ang lupang kinatatayuan nito ay binili nila ng buo. Isipin mo na lang kung gaano sila kayaman. Sa suot mong yan na mukhang basahan, naglakas loob ka pa ring pumunta rito? Narito ako para mag-interview, hindi para sa isang pageant. Bakit ko kailangang magbihis ng sobrang magarbo? At isa pa, ang Lu's Group ay bukas para sa kahit sino. Anong karapatan mong sabihing wala akong tsansa? Xiaole, napakaisip bata mo naman talaga. Isang biro lang ang salitang bukas sa lahat. Kung wala kang backer o koneksyon, sino naman ang titingin sa'yo ng maayos? Ang mga narito para mag-interview, halos lahat sila ay may malalakas na kapit. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo? Halos sigurado na kung sino ang tatanggapin dito. Kaya wag mo nang pagurin ang sarili mo. Songle, sa tulong ni Young Master Xia, ang pagpasok ko sa Lu's Group ay sigurado at hindi na mababago. Habang ikaw, palamuti ka lang dito para may masabing may naga-apply. Sa susunod na buhay mo, samahan mo na lang ang lolo mong palaboy at magpatuloy kayo sa pangangalakal ng basura. Oh, nga pala, huwag kang mag-alala. Darating ang araw na tiyak na tutulungan namin ang negosyo nyo sa tambakan ng basura dahil magkaibigan naman kayo ni Weiwei. Halika na, umalis na tayo. Nandito na rin naman ako, kaya kailangang sumubok pa rin ako. Kumusta po? Nandito po ako para sa interview. Isa akong college student mula sa Qingbei. Ako po si Songle. Lolo? Bakit? Nagulat ka ba? Lolo, bakit po kayo nandito? Lolo, tumayo na po kayo riyan. Pwesto po iyan ng boss, hindi po kayo pwedeng umupo diyan. Naku, dapat po ay doon tayo sa pinto maghintay. Dahil kapag may nakakita sa atin dito, palalayasin po tayo. Ayos lang.
May gusto sanang sabihin sa'yo si Lolo. Luzenting. Luzenting, anong ginagawa mo rito? At talaga namang nagbihis ka pa ng maayos. Kung kayo ay nandito, bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Siyempre hindi pwede. Pumunta kami rito ng marangal, habang ikaw naman ay palihim lang na pumasok. Sa laki nitong loose group, bakit nila hinayaang makapasok ang isang palaboy? Kahit ganyan pa ang suot mo, hindi mo maitatago ang amoy ng pagiging mahirap mo. Ngayon ko lang narinig ito na may taong naglakas loob na palihim na pumasok sa kumpanya namin. Hindi ka ba natatakot na tawagin ko ang mga guwardiya para parusahan ka? Luzenting, narinig ko kasi na ang mga guwardiya ng loose group ay mula sa mga special forces at mga elite na dating sundalo. Dahil sa tanda mo at panghihina, baka masaktan ka lang mamaya. Sinong nagsabing palihim na pumasok ang lolo ko? Siya. Sinasamahan niya ako para sa interview ko. Bakit bawal ba? Sinasamahan ka sa interview? Nagdala ka ng pulubi? Tapos may gana ka pang magbanggit ng interview? Kahit sino pa ang magi-interview sa iyo mamaya, kanselado na ang pagkakataon mong ma-interview. Ako ang nagsabi niyan. Songle, narinig mo ba? Kahit gaano ka pa magsumikap, hindi mo kailanman malalampasan ang estado sa buhay. Isang salita lang mula kay Young Master Xia ay kaya nang sirain ang kinabukasan mo. Tungkol naman sa palaboy na iyan, na kasama mo, wala siyang magagawa kundi panoorin ka, at wala siyang kapangyarihang tumulong. Ipinahahayag ko, simula bukas, formal nang magtatrabaho si Songle bilang Secretary ng President. Ako ang nagsabi niyan. Luzenting, tumatanda ka na ba? At sira na ba ang utak mo? Matanda, tingin mo ba dahil lang sa suot mong suit ay isa ka ng mahalagang tao? Ang pagiging sekretarya ng presidente ay isang napaka-importanteng posisyon na kahit ako ay walang kapangyarihang magdesisyon. Ikaw na malapit na sa hukay at isang pulubi, ang lakas ng loob mong magmalaki rito. Lolo, tumigil na po kayo sa pagsasalita. Maayos lang ako. Pero, Luzenting, kahit anong pagpapanggap ang gawin mo, hindi mo maitatago ang amoy ng pagiging mahirap mo. Kahit magbihis ka pa ng ganyan, imbes na hangaan ka ng mga tao, ay magmumukha ka lang. Nakakatawa sa paningin nila. Tama, hindi mo man lang tinitingnan kung sino ka ba. Ang lakas ng loob mong magsalita ng kung ano-ano rito. Kung ganoon, sino ka naman sa tingin mo? Sino ang may lakas ng loob na kumontra sa akin? 1. President 1. Bakit po kayo mismo ang naparito? Mga baguhan lang naman po sila. Hindi po sila nararapat na pag-aksayahan ninyo ng panahon. Inutusan ako ni Chairman Lu na pumunta rito. Kung ganoon po, tama nga po iyon. Miss, ikaw si Songle, hindi ba? opo, ako nga po. Magandang araw po, President Juan. Huwag kang kabahan. Mamaya ay tutulungan kita sa iyong pagpasok at bukas ay maaari ka nang magsimulang magtrabaho bilang loose group na bagong sekretarya ng presidente. Ikaw na ang itinalaga rito. Ano? President 1, hindi ba kayo nagkakamali? Ang pagiging sekretarya ng presidente ay isang napaka-importanteng posisyon. Paanong ibibigay ito sa isang kaga-graduate lang na estudyante? Wala siyang alam tungkol sa mga gawain ng kumpanya. Bukod sa hindi niya mapagsisilbihan ng presidente, baka magdulot lang siya ng gulo. President Juan, tama po ang sinasabi ni Young Master Xia. Pare-pareho po kaming kagagraduate lang, at sa totoo lang po ay hindi namin kaya ang ganoong trabaho. Kailan pa nagkaroon ng nangahas na kumwestiyon sa desisyon ko sa loob ng grupong ito? Kapag si Chairman Lu ang nagsalita, ito ay nagsisilbing batas sa pamilya Lu. Kung sino ang sinabi niyang sekretarya, siya ang magiging sekretarya. Ang sinumang muling kumwestiyon ay agad na matatanggal sa trabaho. Sige po, mag-iingat kayo sa pag-alis. Xiaole, congratulations sa iyo. Opisyal ka ng miyembro ng loose group. Lolo, salamat po. Siguradong kayo ang nagdala sa akin ng swerte. Tara, isa-celebrate natin ito. Ililibre ko po kayo ng hapunan. Sige, tayo na. Tara po. Humanda ka sa akin. Buisit, tingin mo ba nakalimot na sa sariling Wankian na yon? Bakit kailangang sa Songle na yan siya? Sobrang humanga. Hindi ba't sinabi na ni President Juan? Desisyon ito ng Chairman Lu. Walang hiyang Songle na yan. Kung titingnan ay mukhang kagalang-galang, akala mo ay napakalinis na babae. Pero ang totoo, mas masahol pa siya sa lahat. Sa tingin ko, matagal na niyang inaakit ang Chairman Lu. Siguradong ganoon nga ang nangyari. Kung sana lang ay makilala ko ang Chairman Lu na yan, tiyak na aagawin ko siya mula kay Songle. Lolo, cheers. Sa araw na ito, hindi natin iinumin iyan. Lolo, kahit konting-konti lang po. Makinig ka? May pasok ka pa bukas? Tubig na lang muna ang gamitin nating pang-celebrate. Cheers.
Congratulations sa iyo. Ito ang pinakamagandang seafood restaurant sa imperial na kapital, ang Liang Fengqi. Dahil sa swerte natin kay Young Master Xia ngayon, makakakain tayo ng masarap. Weiwei, tingnan mo. Nakakatawa talaga ang ibang tao. Magbibihis ng maayos para magmukhang disente, para lang linlangin ang sarili. Akala mo ba talaga kabilang ka sa alta sosyedad? Liwei, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay nagkukunwari kang mayaman kahit wala ka namang pera. Isa ka lang namang sekretary ng CEO, tapos ay umaasta ka ng ganyan? Hindi pa nga sumasahod. Kung wala kang pera gaya ni Young Master Xia, huwag kang umasang nababagay ka sa mamahaling lugar na ito. Ikaw, Huwag mo na siyang pansinin. Manager dito ang tito ko at sinabi niya sa akin na may pagkain dito na kung tawagin ay Zui Jiangshan. Limitado lang ang servings nito araw-araw. At dahil nga sa pagkain ito, kung kaya't magiging pinakasikat na restaurant ang Shuyun Jian sa buong lungsod. Dahil narito na rin lang tayong lahat para kumain, bakit hindi natin subukang makuha ito sa bidding? oo nga, ikaw na nga ngayon ang secretary ng CEO ng Loose Group. Napaka-impluensya mo na talaga. Weiwei, ang pagkaing Zui Jiangshan na ito ay limitado lang ang benta sa bawat araw, napakamahal niyan. Isipin mo kung nakuha nga nila ang bidding pero wala naman silang pambayad, siguradong hiyang-hiya sila niyan. Tara na. Sandali. Sa lahat po, sinisimulan na natin ngayon ang bidding para sa Zui Jiangshan. Ang panimulang presyo, $100,000. $100,000. $100,000? Kita nyo na? Si Young Master Xia ang siyang tunay na tinitingala ng lahat. Young Master siya? Ang lupit mo talaga. Sobrang lupit mo talaga. Weiwei, naayos ko na ang lahat. Ngayong araw ay walang pwedeng umagaw nito sa atin. $200,000. $200,000. Lu Zenting, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka ba talaga natatakot na mapalayas? Lu Zenting, kilala ang may-ari ng Shuyun Jian sa imperial na kapital. May malaking impluensya siya at kapag binangga mo siya, ikaw na basurero ka, kasama ang maliit na empleyadong ito, ay siguradong pagbabayarin ng matindi. Lolo, ano po bang ginagawa nyo? Hindi po ba't sinabi nyo na hindi na tayo dapat makipagtalo sa kanila? $200,000 para sa isang ulam, hindi po natin kayang bayaran yan. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. $200,000 at $11,000. $300,000. $311,000. $500,000. $500,000? 500,000 dolyar. Lu Zenting, alam mo ba na nagmumukha kang payaso na nagpapapansin lang? 500,000, may pambayad ka ba? Ano ang silbi ng pagyayabang mo ngayon? Kung mamaya naman kapag wala kang nailabas, ay mapapalayas ka lang din naman. Ang isang hamak ay gustong magkunwaring mayaman. Ganoon ba? Sige, pagbibigyan kita. Uwaatras na ako sa bidding at titingnan ko kung paano ka mapapalayas mamaya. Sir, kailangan po muna naming tanggapin ang bayad. Pasensya na po. Pasensya na talaga po. Nagbibiro lang po kami kanina. Wala po kaming pera, kaya aalis na po kami agad. Wala nga akong dalang cash sa katawan ko. Pero, ang card na ito ay sapat na siguro. Matandang Ginoo, humihingi po ako ng paumanhin, pero hindi ko po kilala ang card na ito. Sigurado po ba kayo na kayanin niyong magbayad? Kunin mo ito at ipakita sa inyong boss para masuri, siguradong nakita na niya ito dati. Sinasabi ko sa'yo, nakakatawa ka talaga. Nagdala ka lang ng isang gift card mula sa supermarket, tapos magpapanggap ka pa rito. Ang boss ng Shuyun Jian ay marami ng karanasan sa ganitong bagay. Sa tingin mo ba ang mumurahing gimmick mo ay makakalusot sa kanya? Songle, kung gusto mo pang maging maayos ang lagay mo, isama mo na ang lolo mo at umalis na kayo rito. Baka kapag dumating ang boss ng Shuyun Jian at uminit ang ulo niyon, ay parusahan kayo ng husto. Lolo, mabuti pang umalis na tayo rito. Maghintay pa tayo ng kaunti. Sige po, Lolo, kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Napakabuti mong bata. Napakasigasig nyo naman. Tingnan nyo, nandyan na siya. Tingnan nyo kung gaano kadesperado ang boss. Ngayon ko lang siyang nakitang ganyan, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Lu Zenting, huwag ka nang magpanggap na kampante ka pa. Sigurado akong ang mga binti mo ay nanginginig na sa takot. Diba? Ganyan ang napapala ng nagpapanggap na mayaman kahit wala namang pera. Paumanhin po, boss. Sa akin po ang card na iyon. Kung galit po kayo, sa akin niyo po ibuhos. Wag po sana.
Matanda na po ang lolo ko. Huwag niyo po siyang pahirapan. Weiwei, takpan mo ang mga mata mo. Dahil ang mga susunod na mangyayari ay tiyak na hindi maganda. Ayoko nga po. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano sila paparusahan bago sila itapon palabas. Hindi ko po alam na darating ang marangal na CEO. Patawarin niyo po ako, CEO. Hindi niyo na kailangang gamitin ang card. Lahat ng bibilhin niyo ngayong araw ay libre na po. Sinasabi nilang, ang boss ng Shui Yunjian ay sobrang makapangyarihan. Bakit basta-basta na lang siyang lumuluhod sa iba? Ibig bang sabihin nito, ang matandang ito ang tunay na VIP? Young Master siya. Imposible. Si Lu Zhenting ay isang pulubi lang. Paanong magiging CEO ang lalaking iyon? Ni hindi ko pa nakita ang hawak niyang card. Siguradong grocery card lang yon. Bakit ang boss ng Shu Yunjian ay rerespetuhin siya ng ganoon? Young Master siya. Anong gagawin natin ngayon? Masyado kitang pinagbigyan noon, kaya ka naging ganyan ngayon. Ang sampal na ito ay para matuto ka ng leksyon. Ang lakas ng loob mong saktan ako? At ikaw naman, lagi mong sinasabi na palalayasin mo ako. Ngayon, tatanungin kita, sino na ngayon ang mapapalayas? Sasabihin ko sa iyo, ang tito ko ay manager ng Shu Yunjian. Kahit sino ka pa, ang kumalaban sa aming CEO ay pagkalaban din sa Shui Yunjian. Umalis na kayo? Hindi kayo kailangan sa Shui Yunjian. Kasama ang tito mo, lahat kayo ay sisibakin ko. At ipapaalam ko rin sa lahat ng kumpanya sa imperial na kapital na siya ay hindi na dapat makuha sa kahit anong trabaho. Young Master Shia, aalis na lang ba tayo ng bigo ng ganito? Ano pa bang magagawa natin? Nakakapit si Songle kay Chairman Lu at kapag ginalit natin siya, paano pa tayo magkakaroon ng puwang dito sa Lu? Ang black card na hawak ni Songle ay pagmamayari mismo ng presidente ng Lu's Group, siguradong nakuha niya ang loob ng boss. Napakaswerte naman niya. Anong swerte ang pinagsasabi mo? Sa tingin ko, ginamit niya lang ang ganda niya para akitin si Chairman Lu. Pinaghandaan ko ng husto ang piging ngayong gabi. Sige, iayos niyo na ang sasakyan pati na rin ang hotel. Sasabihin ko sa iyo, 10 taon bago nakabalik ang bayaw ko, ang party ngayong gabi ay dapat na maging pinaka-espesyal sa buong Kapitolyo. Napakagabi na. May tao pa rito? Si President Yang Iyon, ang bayaw ng presidente. Tara na, umalis na tayo. O, sino ito? Pasensya na po, President Yang. Naistorbo po namin kayo. Paalis na po kami. Mula kailan pa nagkaroon ng kumpanya natin ng ganito kagandang babae? President Yang, boss. Ngunit tinanggal na po ako sa trabaho. Oh, talaga ba? Halika rito. Sinong lapastangan ng may lakas ng loob na tanggalin ng ganito kagandang binibini? Ibalik mo ang mga gamit mo. Pumasok ka bukas ng umaga gaya ng dati. Pero may nakabangga po ako. Ano namang problema doon? Ang luna ito ay pag-aari ng bayaw ko. Maagang pumanaw ang kapatid ko. Wala silang naging anak. Kaya mapupunta rin ang Lu sa akin balang araw. Sabi ko mananatili ka. Sinong mangangahas na kumontra sa akin? Pero, ang nakabangga ko ay ang kulasisi ni Chairman Lu. Ano? Nangahas siyang akitin ng bayaw ko. Tapos na ang maliligayang araw niya. Songle, humanda ka, malapit na ang katapusan mo. Sinabi ko namang manatili ka. Sino ang walang hiyang maglalakas loob na tumutol? Pero ang binangga ko ay ang kabit ni Chairman Lu. Ano? Naglakas loob siyang akitin ng bayaw ko? Paparusahan ko siya. Songle, maghintay ka lang dahil malapit na ang katapusan mo. Hello, Chairman Lu. Xiaole, kinakatawan ko ang kumpanya at iniimbitahan kita sa sayawan mamayang gabi. Salamat po, Chairman Lu. Bale. Pwede ba akong magsama ng isang kapamilya? Noong huling graduation party po, pinalabas po ang lolo ko kaya hindi siya nakakain. Ngayon po, gusto ko po sana siyang makasama. Siyempre naman, kahit ano ang gusto mo. Xiaole, bibigyan kita ng pinakamalaking sorpresa ngayong gabi. President Yang. Sa party mamaya, ayusin mo ang iyong pagpapakitang gilas. President Yang. Pinanganak siyang walang silbi, ngunit pilit pa ring binabago ang kanyang tadhana. Sa suot mong iyan na tila naghahanap ng atensyon, sino ba ang sinusubukan mong akitin? Li Wei, ano ba ang sinasabi mo? Akala mo ba ay kapareho mo lang akong klase ng babae? Ako Songle, hinding-hindi ako magiging katulad mo. At ito namang isang ito ay bayaw ni Lu's Group, ang nakababatang kapatid ni Mrs. Lu, isang tunay na miyembro ng alta sosyedad. Bata pa pero matagumpay na. Huwag kang masyadong maingay.
Siya ba? Yung tinutukoy mo? Na apo ng isang palaboy? Siya nga po. President Yang, huwag kang magpapalinlang sa maamo niyang mukha. Sa katunayan, isa siyang masamang babae. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Ako hindi po totoo iyan. Wala akong kilalang kahit sinong presidente ng Lu Group. Ito ay ang bracelet na mana sa pamilya ni Pamilyang Lu. Li Wei, ano pa ang nalalaman mo? President Yang, kasama ko na siyang lumaki mula noong bata pa kami. Maaari kang magtanong-tanong kahit kailan. Lumaki siya sa piling ng isang palaboy at silang dalawa ay gustong-gusto na umangat sa buhay. Siguradong siya ang umakit kay Chairman Lu. Kung hindi, isang napaka-importanting tao ni Chairman Lu. Paanong posibleng ibigay na lamang niya ng basta-basta ang black card sa iba? Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Anong black card? Wala talaga akong alam. Teka, hindi iyan totoo. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Anong ibig sabihin nito? Ang itsura ni Songle na parang inosente ay panggagapang lamang pala. Ang iginagalang na presidente ng Loose Group, paano magkakagusto sa babaeng tulad nito? Natural lamang iyon. Sa isang pulubing galing sa tambakan ng basura, ano bang matitinong bagay ang ituturo nito? Maaaring maganda at malinis siyang tingnan? Ngunit sa katunayan, ang pagkatao niya ay mas masahol pa sa kahit kanino. Kung mananatili siya sa Loose Group, hindi ba't mapapahiya lang ang Loose Group ng husto? Paano na mapapanatili ng Loose Group ang dangal nito sa Imperial Capital? Hindi ko papayagang ganyan ang sabihin mo tungkol kay Lolo. Tingnan nyo. Nagalit na siya dahil nahuli ang ginagawa niya, di ba? Pinapatunayan lang nito na ang mga sinabi ko ay purong katotohanan. Songle, tinapakan mo ang dangal ng Pamilyang Lu at Yang. Ipinahiya mo kami sa lahat. Ang galing mo talaga. Makinig kang mabuti. Pagbabayarin kita pati na ang amoy pulubi mong lolo. Parurusahan ko kayong dalawa. Old Mr. Lu, lokong na loko sa ganyang klaseng tao, tiyak na pagtatawanan na ang Lu sa buong kabisera. Hindi ito palalagpasin ni Yang Haotian. Sino ba sa buong kabisera ang hindi nakakaalam na si Yang Haotian ay hindi nagpapatawad at laging naghihiganti? Kawawang babae si Songle? Tapos na ang maliligayang araw niya. Dahil kinalaban niya si Loose Group, kahit ano pa ang katayuan niya, hanggat nasa kabisera siya, hindi na siya makakaangat kailanman. Songle, kahit sino pa ang dumating para kampihan ka, walang makapagliligtas sa iyo. Kinalaban mo ang President Yang ni Loose Group, kaya ikaw at ang lolo mong palaboy ay wala nang lugar dito sa kabisera. Li Wei, magkasama tayong lumaki. Bakit mo ba ako kailangang gipitin? At hindi mo man lang kami tinira ng pagkakataong mabuhay? Dahil naging masuwerte ka sa buhay, dapat ay nakadapa ka lang sa lupa at tingalain ako. Lahat ng meron ka ngayon, dapat ay sa akin talaga iyon. Gusto kong makita gamit ang sarili kong mga mata kung paano ka mamumuhay ng parang daga kasama si Lu Zenting. Gusto kong makita ang kalunos-lunos mong kalagayan kasama si Lu Zenting. Mukhang mabibigo ka yata ngayong araw. Hanggat narito ako, walang makakagalaw kay Xiaole. Lolo, bilis, umalis na po kayo. Aba, talagang naglakas loob kang pumunta rito? Hindi ka ba natatakot na si Loose Group ay parusahan ka ng husto ngayon din, President Yang? Tingnan mo po ang dalawang walang hiyang ito. Nawalan na talaga sila ng kontrol at nagagawa pa kayong hamunin. Ang boses na yon. Bakit parang pamilyar sa pandinig ko? Gusto kong makita kung sino ang may balak na saktan si Lu. President Yang, tingnan niyo po. Siya iyon? Siya ang lolo ni Songle. Isang basura mula sa pinakamababang uri. Tingnan mo, siya nga iyon. Siya ang lolo ni Songle, ang basura mula sa pinakamababang antas ng lipunan. Lolo, umalis na po kayo. Nandito ako ngayon. Hinding-hindi ko hahayaan na may isang taong humawak sa kahit isang daliri nyo. President Yang, tingnan mo, ang dalawang abang taong ito ay tapos na at nagdadrama pa rito, talagang nakakasuka. Malinaw na hindi kanila iginagalang, pati na si CEO at ang buong Loose Group. Naku, sayang naman. Akala ko pa naman ay maganda ka. Subalit, sa buong buhay ko, pinakaayaw ko sa lahat ang may ibang nagkaka-interes sa mga pag-aari ko. Dahil nagkaroon ka ng masamang balak laban sa Pamilyang Lu, huwag kang magagalit kung pagbabayarin kita. Sa pagpapakita niya sa oras na ito, hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo? Hindi siya patatawarin ni President Yang. Ilang taon na nating hindi nakikitang ganito kagalit si President Yang. Sa bagay, ang kapatid ni President Yang ay sinamahan si President Lu na magsimula sa wala. Tapos ngayon ay kukunin lang ng isang batang babae ang lahat. Talagang nakakagalit iyon. Lolo, bilisan mo, umalis ka na. Gustong umalis? Nagpapaalam na ba kayo sa mundo? Ganoon ba, Yang Haotian? Gusto ko sanang itanong, kailan pa naging sa iyo ang Lu? Teka. Ang sinasabi mong palaboy at namamalimos, ay siya? President Yang,
Sa akin mo lahat gawin. Nagmamakaawa ako, huwag mong saktan ang lolo ko. Lu Zenting, ang makaharap si President Yang ay isang napakalaking suwerte sa buhay mo. Kahit na mawala ka pa sa ilalim ng kamay ni President Yang, isang malaking karangalan iyon. Dahil naglakas loob kang pumunta rito, dapat ay handa ka ng magbayad ng buhay mo. President Yang, bilisan mo at tapusin mo na siya. Yang Haotian, President Yang, balak mo ba akong parusahan? Tumahimik ka. Si President Yang ay bayaw ni Lu's Group at napakataas ng kanyang katayuan. Ang lakas ng loob mong tawagin siya sa pangalan niya. Talagang wala ka ng respeto. Ano, sa tingin mo ba, masyado nang mahaba ang pananatili mo rito? Napakawalang alam talaga. Kahit na matanda ka na, hindi niyan mapupunan ng agwat sa katayuan at posisyon. Sa sinabi niyang iyon, sapat na yon para matapos ang lahat sa kanya. Songle, ito ba ang respetadong lolo mo na puro lang dada at kayabangan pero wala namang paki sa mangyayari sa'yo? Kahit na makalusot siya ngayong araw, ang buhay niya ay siguradong tapos na. Lolo, tumigil na po kayo. Talagang makapangyarihang tao si President Yang, hindi natin siya pwedeng kalabanin. Hindi ba't napakayabang mo kanina? Bakit parang hindi ka na maingay ngayon? Tignan mo ang lalaking nasa tabi ko. Napakagaling niya. Ngayong bahagi na rin ako ng alta sosyedad, tatamasa na ako ng walang katapusang karangyaan at yaman. At kayo naman, ang tanging kapalaran nyo ay ang saktan at itapon palabas. President Yang, ikaw. Tama na, manahimik ka. Kabilang na ako ngayon sa alta sosyedad at matatag na ang aking katayuan, habang kayo naman, ang tanging kapalaran nyo ay maparusahan at palayasin dito. President Yang, ikaw. Sapat na, manahimik ka. Lolo, hindi natin kailangang makipaglaban sa kanila. Yuko na lang po tayo at humingi ng tawad, hindi iyon nakakahiya. President Yang, dahil sa akin ang lahat ng nangyayari ngayong araw, kung may galit ka man, sa akin mo na lang ibuhos. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo ang lolo ko. Payaan mo na siyang makaalis. Narito ako, hindi mo kailangang yumuko, kahit kanino. Lu Zenting, wala ka na talagang balak tumigil, no? Hindi mo ba nakikita ang agwat ng kapangyarihan nyo ni President Yang? Kung gusto niyang mawala ka, isang salita lang niya ay sapat na. Kahit anong gawin mo ay walang saysay. President Yang, humanap ka na ng magpaparusa sa mapang-ahas na ito. Kung hahayaan niyo siyang makaalis ng walang pinsala, paano na ang dangal ng pamilya Lu's Group? Sinabi ng manahimik ka, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Anong nangyayari? Bakit si Liwei ang pinarusahan? Parang nawala na sa katinuan si President Yang. Bakit kumakampi siya sa iba? Pinarusahan na si Li Wei, kaya malamang mas malala pa ang mangyayari kay Songle mamaya. President Yang, lagi naman akong nasa panig mo. Bakit mo ako sinasaktan? Xiaole, karma ang tawag diyan. Lu Zenting, anong karapatan mong pagtawanan ako? Kahit napahiya ako, sa tingin mo ba mas maganda ang mangyayari sa iyo kaysa sa akin? Ikaw ba ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob? Hindi po ako. Sinira mo ang reputasyon ng Lu's Group. Ang mga patakaran ng grupo. Nakalimutan mo na ba lahat? Lu Zenting, ang galing mo rin, no? Ang mga aral ng Lu's Group, kaya mo ba silang pakialaman? Hindi mo ba nakikita ang galit sa mga mata ni President Yang? Gusto mo bang mawala ang lahat sa iyo bago ka tumigil sa pagsasalita? Yang Haotian, sinabi ko, lumuhod ka. Lu Zenting, balak mo bang sumuko na lang sa lahat, di ba? Alam mo ba na kapag sinabi mo yan, kung ano ang magiging epekto nito? Lahat tayong naririto ay madadamay dahil sa'yo. Ano ba ang talagang balak mo? Sinasadya mo talaga ito. Kung gusto mong mapahamak, huwag mo kaming idami. Sira na ang ulo ng taong ito. Dapat kanina ko pa naisip, ang pagpunta niya rito ay patunay na baliw nga siya. Lolo, tumigil na po kayo. Sinabi ko na lumuhod ka. Bakit? Wala na ba akong silbi sa'yo? Lu Zenting, walang halaga ang pagkatao mo higit sa kahit sino. Alam mo naman na walang idudulot na mabuti ito. Pero sinasadya mo pa rin na idamay kaming lahat sa kapahamakan mo. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. President Yang, sa talino mong yan, nakikita mo naman ang masamang balak niya, di ba? Lahat ng taong narito ay walang kinalaman sa amin, lalo na ako. Palaging matatag ang paninindigan ko. President Yang, ako. Lahat kayo umurong. President Yang, kilos na. Hindi lang para sa dangal niyang group, kundi para na rin makaganti tayong lahat. Huwag. President Yang, kayo po, ano po ba ang ginagawa niyo? Makamalas po ang ginagawa ninyo sa atin. President Yang? Nako, Lolo, magsalita naman po kayo.
Hindi natin pwedeng hayaang lumuhod si President Yang. Kahit pa nalaman na niya ang kaniyang pagkakamali at gusto nang makipagkasundo sa akin. Pero ang ibang tao sa Loose Group ay hindi tayo palalagpasin dahil dala-dala niya ang karangalan ng Loose Group. Lolo, Songle, ang linaw mong makita ang lahat. Pero, kahit na gusto mo pang bawiin ito, huli na ang lahat. Nakadhana na kayong itakwil ng Loose Group. Kapag binangga niyo ang Loose Group, siguradong hindi na kayo mabubuhay pa rito sa kabisera. Bakit parang biglang nagbago ng ugali si President Yang? Hindi siguro iyan ganoon kasimple. Noong hinarap niya si Li Wei, napakabangis pa ni President Yang. Bakit parang huminahon na siya? Mukhang may malaking pagbabago sa sitwasyon. Wei, marahil ay nagkamali nga ako. Noon, puro lang pag-aaral ninyo ang binibigyan ko ng halaga, ngunit nakalimutan ko naman, ituro ang simpleng pasasalamat sa tao. Kaya ikaw, nagiging ganyan ka ngayon at puro pera na lang ang tinitingnan mo. Tanungin mo nga itong tinatawag mong si President Yang, kung ano talaga ang katayuan ko. Yang Haotian, sabihin mo sa kaniya, kung sino talaga ako. Kayo po ang bayaw ko, ang chairman ng Loose Group, at kayo rin ang numero 1 bilyonaryo ng Kyoto, si Pinuno. Ano? Ano ka mo? Lolo, lahat ng sinabi niya ay totoo. President Yang, nalilito ka na ba dahil sa galit at nagsasalita ka na ng kung ano-ano? Mula nang makilala ko si Lu Zenting, isa na siyang palaboy. Paano siya magiging pinuno ng pamilyang Lu? Kung siya ang boss ng Loose Group, bakit siya mamumulot ng basura? Bayaw ko siya. Kaya paano ako magkakamali? Kaya pala simula pa lang, ay napakakumpiyansa na niya. Dahil mas mataas pala ang katayuan niya kaysa kay President Yang. Ang dahilan kaya iginagalang si President Yang ay dahil sa presensya ng boss na ito. Sa loob ng Loose Group, ang boss ang tunay na makapangyarihan. Kahit gaano pa kasikat si President Yang, hindi pa rin siya mapapantayan ng boss dahil si Lu pa rin ang may-ari ng Loose Group. Hindi maaari. Dapat ay namumuhay siya sa karangyaan. Dapat ay nasa. Tuktok siya ng siyudad at namumuno sa lahat. Bakit araw-araw siyang madungis? At nagbibihis na parang isang mahirap na tao? Sinusubukan lang ba niya ang simpleng buhay? Simula noong nawala ang kapatid ko, nagdesisyon ang bayaw ko na mamuhay ng payak sa loob ng 10 taon para ipagdasal ang susunod na buhay ni ate. Kahit na maraming taon na siyang nawawala, ang pundasyon pa rin ng Loose Group ang binuo niya. Kahit kailan pa siya bumalik, walang sinuman sa loob ng grupo ang makakapagpabago sa makapangyarihan niyang posisyon. Ganoon pala. Matagal ko nang gustong humanap ng susuporta sa akin para mapabilang sa alta sosyedad. Ngunit hindi ko akalain na ang taong nasa pinakatuktok ng mataas na lipunan ay nasa tabi ko lang pala. At hindi ko ito pinahalagahan. Li Wei, ngayon ay tatanungin kita muli. Sino ba talaga sa atin ang nagmumukhang hangal? Sino ba talaga sa atin ang nakakatawang talunan? Ako. Noong una, ibinigay ko ang lahat para sa isang mahirap na estudyanteng katulad mo. At ginawa kitang isang profesional ngayon. Ngayon, kayang-kaya ko ring lahat ng ibinigay ko sa'yo ay bawiin ng buong buo. Lolo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Lolo, Akala mo ba? Dahil nakapasok ka na sa Lu, ay nakatawid ka na sa mataas na antas ng lipunan? Ngayon sasabihin ko sa'yo, simula sa araw na ito, ang Loose Group ay wala nang kinalaman sa'yo. At hinding-hindi, magiging proteksyon mo. Hanggat nandito ako. Ikaw na walang utang na loob, habang buhay mong huwag pangaraping, makatapak muli sa Lu kahit isang araw. President Yang, tulungan mo akong makiusap. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi mo nirespeto ang bayaw ko, kaya para mo na rin kinalaban ang pamilyang Lu at Yang. Para sa mga kaaway, wala akong anumang awa. Dahil tatanggalin ka ng bayaw ko, kahit sino pa ang dumating, wala nang makakapagligtas sa iyo. Siya ba talaga ang boss ng Loose Group? Sa buong Imperial City, isa siyang tinitingalang tao. Parang ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang boss mula nang bumalik siya. Itong si Li Wei, napakagandang oportunidad na. Hinayaan pang mawala. Ginusto niya yan kaya deserve niya. Salamat sa langit. Li Wei, pagkatapos ng lahat ng masasamang ginawa mo, dumating din ang karma sa iyo. Noong nilalait at minamaliit mo at sinasaktan ng aming tagapagligtas. Naisip mo ba na mangyayari ito sa iyo?
Lolo, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Nagmamakaawa po akong patawarin niyo ako. Hindi ko po talaga pwedeng mawala ang trabahong ito. Lolo, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Ipinapahayag ko na opisyal nang tinatanggal ng Loose Group si Li Wei at sasabihan ang lahat ng mga kasama sa Imperial City Chamber of Commerce kung sino man ang magtangkang kumuha kay Li Wei ay parang itinuring na rin ang sarili bilang kaaway ng Lu. Dahil sa sinabing iyan ni CEO, ang babaeng ito na si Li Wei ay hinding-hindi na makakakuha ng pwesto sa kabisera. Si Loose Group, ang pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo. Anong kumpanya ba ang mangangahas na lumaban sa kanila? Tinulungan na nga siya ni CEO, pero sinuklian niya ito ng masama, nararapat lang sa kanya ang parusang ito. Mga tao, ilabas niyo siya! Wag, pakiusap. Lolo, nagsisisi na po talaga ako. Yang Haotian, alam mo ba ang pagkakamali mo? Brother-in-law, nagmali po ako. Nawala lang po ako sa sarili ko. Nagmali po ako, brother-in-law. Huwag na po kayong magalit. Kahit matagal na akong wala sa kumpanya, ang lahat ng pinaggagawa nyo ay matagal ko nang alam. Gabi-gabi kang nagsasaya, pero sa ikabubuti ng kumpanya ay wala kang naitulong kahit konti. Kung hindi ako ang CEO ng kumpanyang ito ngayon, hindi ba iaapihin nyo lang ako ng husto? Brother-in-law, hindi ko na po uulitin yon. Dahil ang panganay na kapatid ay parwang isang ina. At dahil wala na si Fei Hong, bilang iyong bayaw, tungkulin kong turuan ka ng disiplina. Simula sa araw na ito, tatanggalin ko ang lahat ng iyong posisyon sa Loose Group, kukumpiskahin ang lahat ng iyong ari-arian, at ililipat kita sa isang branch office para magsimula muli bilang isang simpleng empleyado. Naiintindihan ko po. Xiaole, matanda na ang iyong lolo, kaya naman ang malawak na Loose Group na ito ay ipagkakatiwala ko na sa iyong mga kamay. Ano po? Hindi po. Lolo, paano niyo po magagawa iyan? Pinaghirapan niyo po ang Loose Group? Habang ako naman... Wala akong anak at matanda na ako ngayon. Alam ni Lolo na ikaw ay isang mabuti at mapagmahal na bata. Handa ka bang tanggapin ang regalong ito para maging ganap na apo ni Lolo? Opo. Lolo, handa po ako. Sa puso ko. Itinuring ko na po kayong tunay na pamilya. Mabuti. Napakabuti niyan. Maligayang pagbasa sa pagkakaroon ng president ng isang apo.